Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na patuloy mo ibinibigay, Panginoon, upang kami makalapit, makasamba sa iyong harapan, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Panginoon, dahil tanggap mo kami, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Ngayon, O Diyos, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Hindi ako ang siyang mangusap, kundi ang banal mong Espiritu, Panginoon, siyang patuloy na kumilos, mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Salamat. May mga dumalo kahit Sabado. Masa po kami na kukonti. Opo. Konti naman talaga tayo ngayon, pero mahalaga, meron po tayong tuloy ang pananambahan. Amen po. Sabi nga po ni Sister Julie, may pamagat po ito, nananalangin ako para sa iyo. Yan po ay matatagpuan nyo po sa Lucas chapter 22, verse 31 hanggang 34. Ang sabi po dyan, may mga Bible po ba kayo, mga kapatid? May mga Bible po kayo o wala? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yon. Hinanap ko lang po, no, mga kapatid. May Bible ako, mukhang nawala pa yata. Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng ginawa ng magsasaka na hinihiwalay ang mga ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ipagkakanulo. Amen. Hallelujah. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po'y mayroon lang namang 3 punto po, mga kapatid. No po? Ang pangyayaring ito po, gabi noon. No? Yan pong ating binasa. Gabi po yan, bago ipako ang ating Panginoong Hesus. Nasa upper room sila. Katatapos lang ng Last Supper, ng huling hapunan. At sa gitna ng pag-uusap tungkol sa pagkakanulo ni Judas, biglang sinabi ni Jesus kay Pedro ang kahilingan ni Satanas para sa lahat ng mga alagad. At ito ang sinabi, Simon, Simon, makinig ka. So kinuha niya yung pansin ni Simon. Ano po? Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo. Pansinin niyo po yung salitang subukin kayo. Hindi lamang si Simon ang hinihiling ni Satanas, no? Na subukin. Ang sabi, Simon, Simon, makinig ka. Hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginawa ng magsasaka na hinihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita. Pansinin niyo rin po yon. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Diyan po sa ating binasa, mayroon pong dalang mensahe yan. Ano ang dalang mensahe sa atin nung ating binasa? Ano po? Una, yung babala ng ating Panginoong Hesus. Mayroon po siyang babala. Ano po? Ano yung babala? Ang sabi, hinihiling ni Satanas na kayo ay salain. So si Satanas, hinihiling sa Diyos. No, hinihiling ni Satanas na kayo ay salain. Ang sabi nga ay salain gaya ng trigo. O kaya para mas maunawaan natin palay. No, sa atin dito maraming palay. Sabi, salain kayo gaya ng trigo o kaya ng palay.
Sa agriculture, ang pagsasala ay isang proseso kung saan inilalagay ang trigo o kaya ang palay sa isang kiskisan o salaan para mahiwalay ang butil dun sa ipa. Ngayon, ano yung punto? Punto ng mensahe. Una, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hinihiling ni Satanas, no? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hihilingin pala. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na hihilingin ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, hiniling na. Hiniling na ni Satanas. Ibig sabihin, may pahintulot na mula sa Diyos. Tandaan ninyo mga kapatid, bawat suliranin at pagsubok, may kapahintulutan niya ng ating Panginoon. No? Una, ang mga mananampalataya, hindi kayang galawin ng ni Satanas. Kasi mayroon po tayong proteksyon mula sa ating Panginoon. Ngayon, paano tayo nagagalaw ni Satanas? Paano pumapasok yung bagay na yun? No? Mayroong paghiling. Sino? Si Satanas. Kasi nga andun tayo sa pag-iingat ng Panginoon eh. Ngayon, bakit pinapayagan ng Panginoon na tayo'y dumaan? Saan? Doon sa mga pagsubok na ito. Mamaya, talakayin po natin. Dito muna, ang sabi, hiniling. Hiniling na, ibig sabihin, may pahintulot mula sa Diyos, kagaya ng nangyari kay Job. Sino dito, nabasa na niya kung ano istorya ni Job. Hiniling rin po. Hiniling ni Satanas sa ating Panginoon Diyos na subukin si Job. Ang sabi ni Satanas sa Panginoon, kaya ka lang naman niya pinupurit sinasamba kasi pinagpapala mo ang kanyang buhay. Subukin mong alisin sa kanya ang mga pagpapala kung hindi ka niyan isumpa. Sabi ni Satanas sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gawin mo lahat. Kung anong gusto mo, wag mo lang siyang papatayin. No? 2 beses humiling si Satanas kay Job. Sabi ng sa Panginoon, sabi nagtagumpay si Job sa kabila ng nawala lahat ng kayamanan, pati ang kanyang mga anak nangamatay, nagtagumpay si Job, hindi niya sinumpa ang Panginoon. Ang sabi ni Satanas, kaya ka lang naman niya hindi sinusumpa kasi hindi mo ginagalaw yung kanyang katawan. Gawin mo kung anong gusto mo. Sabi ng Panginoon Diyos kay Satanas, ang sabi lamang niya, ngunit wag mo siyang papatayin. So ganun po ang nangyari. Mayroong paghiling si Satanas patungkol sa mga alagad. Ano yon? Subukin. Subukin sila. Ano ang gusto ni Satanas? Yun ang tanong. Ipinakikita ng Panginoong Hesus, hindi lang si Pedro ang target ni Satanas, mga kapatid. No, hindi lang si Pedro. Kaya ang sabi, pansinin niyo yung sinabi ko kanina, kayo, hindi singular yon, plural yon. No? Marami. Lahat sila target ni Satanas. No? Plural yon, yung kayo. Gusto ni Satanas na wasakin ang buong grupo ng mga alagad, mga kapatid. Gustong patunayan ni Satanas pagdating ng pressure sa buhay, no? Kasi uhulihin niya ang Panginoon eh. No? Pagdating ng pressure, pagdating ng kaguluhan sa buhay ng mga alagad, dahil uhulihin ng Panginoon, gusto ni Satanas, lahat sila ay iiwan ang Panginoon. Iiwan. At yun naman talaga naganap. Iniwan nila ang Panginoon. Kaya ang sabi, susubukin kayo. Susubukin kayo. So sabi ko nga, lahat target ni Satanas. Ngayon, ano ang punto? Ang punto, ang pagbagsak ay hindi tanda ng wala ang Diyos. Kasi bumagsak ang mga alagad eh. May nagkanulo. Si Judas, anong ginawa? Binenta ang ating Panginoon. Di po ba? Sa pamagitan ng ilang pirasong pilak. 30 pieces na pilak. Binenta niya. Si Pedro, ang sabi diyan, sa gabing ito, 3 beses mo akong ipagkakanulo. 3 beses mo akong itatanggi. Itatatwa mo ako, Peter. Ano sabi ni Peter? Hindi, sasama ako hanggang kamatayan, Panginoon. Kita niyo yun, ha? Sasama ako hanggang kamatayan. At ibang salin, sinabi pa ng Panginoon, hindi nila pwedeng gawin sa iyang Panginoon. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Kita niyo yun? Anong sabi ni Peter?
dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago ka nila mauli. Kaya sabi ng Panginoon, kinuha ang pansin, Peter, Peter, makinig ka! Pasigaw yun may exclamation point Makinig ka! Sabi, susubukin kayo. Hiniling ni Satanas. Hiniling na at may pahintulot. May pahintulot ng Diyos. No, may pahintulot. Sabi ko nga, ano ang mensahe? Ano ang punto? Ang pagsubok ay hindi tanda na wala ang Diyos. Minsan, hinahayaan o pinahihintulot ng Diyos ang pagsubok para linisin, dalisayin ang ating mga pananampalataya. Yun ang mensahe doon. Pinahihintulot ng Diyos ang mga pagsubok sa ating mga buhay para linisin, patatagin ang ating mga pananampalataya. Sino ba ang sinusubok? Ang mga hindi mananampalataya? Hindi. Ang sinusubok ay ang mga mananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. May kapahintulutan yun ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan wala ang Diyos sa panahon na tayo ay sinusubok. Hindi ang Diyos ang nanunubok sa atin. Si Satanas. May kapahintulutan lang ng Diyos. No? May kapahintulutan lang ng Diyos. Ngayon, sabi ko nga, pinahihintulot niya ang mga pagsubok para linisin, dalisayin ang ating mga pananampalataya. At katunayan, ang sabi ng unang Pedro 1:7, ang sabi po diyan, ang ginto, bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y pupurihin, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sino dito dumadaan sa pagsubok? Maraming suliranin. Marami po ba kayong suliranin? Mag-praise the Lord ka. Dahil sabi ko nga, ang sinusubok, yung mga mananampalataya. Kung dumadaan ka sa pagsubok, minsan, di ba, narinig nyo sa akin, may nagsasabi kung kailan ako na-born again, tsaka ng dami-daming pagsubok. Kung kailan ako na-born again, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, tsaka nalugi yung aming hanap buhay. Samantalang noong hindi pa ako na tumatanggap kay Jesus, ang sagasagana ng buhay namin. Di po ba? Meron niyang isang mananampalataya na nagpapatotoo Yung kanilang patisan daw dyan sa may Malabon, nung tumanggap siya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, nasara. Bawal ba yung patisan? Hindi naman Di po ba? Di bali sana kung ang hanap buhay ay hindi ka aya-aya Talagang isasara kagaya ng mami ko. Nung nagtitinda ang mami ko, dealer kami ng mga beer, alak. Dahil na-born again ng mami ko, hindi na siya nagtinda ng alak, hindi na siya nagtinda ng mga sigarilyo. Sinasabi nga naman niya, nangangaral lang mami ko at daddy ko huwag kayong iinom ng alak, huwag kayong maninigarilyo. Tapos pag pumunta kayo sa kanyang tindahan, mayroon kayong mabibiling alak at mayroon kayong mabibiling sigarilyo. Anong patotoong meron yon? Dito hindi, tindahan ng patis. Gawaan ng patis kung kailan niya nakilala ang Panginoon, dun bumagsak yung kanyang hanap buhay, mga kapatid. Ang tanong, sinusubok? Sinusubok Pinahihintulot ng Diyos, kung mawawala ang mga bagay na ito, mananatili ka ba bang tapat sa akin? Kung tatanggalin ito sa iyo, mananatili ka pa rin ba? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Minsan dyan tayo nasusubok. Kapag may tinanggal na ang Panginoon sa buhay natin, dyan tayo nasusubok. Sino ang mas mahalaga? Ang Diyos o ang hanap buhay mo na pinahintulot ng Diyos na mawala muna pansamantala? Lord, napakalaga mo sa akin. Kasi tayo ganun Pag tayo na-born again, daman-daman natin yung presence ni Lord. Ang daming lumalabas sa bibig natin ng mga pangako, Panginoon, di kita iiwan.
Sabi ni Peter, over my dead body, hindi ka nila pwedeng ulihin, Panginoon, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Di ba? Nagsasalita si Peter. Pero ng gabing iyon, gabi na sinabi niya sa Panginoon ang pangakong iyon, gabi rin na iyon, anong nangyari kay Peter? 3 beses itinatwa niya ang ating Panginoon. Isa ka sa mga alagad. Hindi Hindi Mga kapatid, sino dito? Nang may hawak na Bible, sinabi sa inyo, papapalak-palakpak pa kayo, born again pa kayo. Hindi Hindi Sino dito ay tinatatwa ang Panginoon? Sino dito ay kinahihiya na siya ay isang mananampalataya ng Panginoon? Saan ka pupunta? Diyan sa church. Sino dito kinahihiya? Pagpupunta sa church. Ba't natin kahihiya? Amen? Naranasan natin yon. Amen, di po ba? Minsan doon, sa mga sinasalita natin, doon tayo sinusubok ng Panginoon. Hindi kita iiwan, Panginoon. Sige nga, tingnan natin kung hindi mo ko iwan. Tanggalin ko kaya itong kayamanan mo. Amen? Kay Hope, tinanggal ang kayamanan. Tanggalin ko kaya ang mga minamahal mo. Kay Hope, tinanggal ang mga minamahal. Lahat ng anak, tinanggal. Pinahintulot ng Panginoon na matanggal. Tanggalin kaya? Wag naman. Hindi po ba? Ang hirap nun. Sa totoo lang, napakahirap. Pag binasa ninyo yung istorya ni Job, napakahirap nun. Kung ating pagdadaanan yun, napakahirap nun. Pero pinahintulot ng Panginoon. Bakit daw? Kasi para dalisayin. Dalisayin daw ang ating mga pananampalataya kung tunay. Kasi kailangan tunay yung ating mga pananampalataya. Paano daraan? Paano magaganap yung tunay na pananampalataya? Pinadadaan sa apoy tulad daw ng isang ginto. Yung alam nyo, yung ginto, hindi yan nakukuha na ginto na agad. Yan po ay kasama ng mga bato. No? Tulad din ng ating mga pananampalataya. May mga bagay na hindi tama. Nung makilala natin si Kristo, hindi perpekto ang ating buhay. Totoo po yun. May mga bato dun sa ating mga buhay. Kaya pinararaan ng Panginoon yung ating mga pananampalataya upang yung ginto humiwalay sa bato. Upang yung ginto o yung pananampalataya humiwalay sa pagkakasala. Nakukuha niyo po yun? Pag humiwalay na dahil pinaraan sa mainit, pinadaan sa apoy, pure gold na. Pure na. Karapat-dapat na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, mas mahalaga sa Panginoon ang pananampalataya natin. Kaya pinararaan ng Panginoon sa apoy. Subukin nga. Tignan nga kung tunay na dalisay. Amen? Tanong kapatid, anong salaan ang dinaraanan mo ngayon? Meron bang salaan? Anong apoy ang pinagdaraanan mo ngayon? May problema ba sa pamilya mo? Minsan, pinagdaraanan natin, problema sa pamilya. Alam nyo ba? Minsan sa kaming mga pastor, no, nangangaral kami, pero mismong pamilya namin, sinusubo kami. Pamilya namin. May nagtanong sa akin, Pastor, paano ka nagpapatuloy? Alam ko kung ano yung pinupunto niya. Sabi ko, ganito lang yun. Ganito lang yun, anak. Choice niya yun. Choice naman talaga eh. Di po ba? Choice niya yun. Buhay niya yun. Ngayon ako, choice ko to. Magpapatuloy ako. Hindi yung ginawa ng mga anak natin o ng pamilya natin ang makapagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon. Choice nila yon. Basta ang magulang hindi parang ganito, hindi tayo nagkulang ng pagpaalala, ng pagtuturo sa kanila. Ngayon, kung gusto nilang umiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa lamang natin panalangin sila at tayo magpatuloy. Alagay, bagsak na nga eh. Bagsak na ang pamilya natin. May problema na nga ang pamilya natin. Tayo mismo, babagsak, mabubuwal. Alam nyo mga kapatid, minsan dumarating sa panahon sa akin, lungkot na lungkot ako.
Nalulungkot po ako at naniniwala ako dumaraan kayo sa mga ganyang pagkakataon. Na nalulungkot tayo. Minsan nga gusto ko ilagay sa Facebook eh. Kaya naisip ko, ang dami makakabasa. Sabihin si pastor na may Facebook. Di ba? Kaya lang hindi eh. Ang daming nakatingin. Ganun yun eh. Nga lang mga kapatid, minsan dumaraan po ako doon. Nalulungkot po ako. Sabi ko, nag-aayos ako ng buhay ng iba. Pero yung buhay ng pamilya ko, minsan hindi ko maayos. Kaya lang, isip ko, choice niya yun eh. Pinili mo yan. Sabi nga ng nanay ko sa akin, buntot mo, hila mo. Amen? Buntot mo, hila mo. Choice nila yon. Pinili nyo yan, sige. Basta ako, magpapatuloy ako sa Panginoon. Alam ko, maaaring may magsabi, pamilya mo nga, hindi mo kayang pagpastoran. Oo, sige, lahat tayo dito. Kung paiiralin yung mga problema natin sa buhay, sa totoo lang, lahat tayo, hindi karapat-dapat maging lingkod ng Panginoon. Hindi magministeryo dahil ang gulo-gulo ng buhay natin. Kaya lang, yan ba ang magpapatigil sa atin? Kay Peter, yung pagtanggi ba niya, pagtatwa niya ba sa Panginoon, yun na lang papigil sa kanya para hindi siya maging Pedro uli. Yung bang pagtatwa, nanatili siya sa pagtatwa. Ang sabi ng Panginoon, susubukin kayong lahat. Ilan ba sila? 12. Isa doon, sinubok ng lubos sa pamamagitan ng kaperahan. Sinabi ng Panginoon, susubukin ng lahat. So lahat sinubok. Sabi ko nga di ba nasa proteksyon ng Panginoon? Maliban dun sa taong humanap ng kanyang ikapapahamak. Sino yung taong humanap ng kanyang ikapapahamak? Si Judas. Usong-uso ngayon, no? Mas Judas pa kay Judas ang tatalikod. May mas Judas pa pala kay Judas, no? Dahil lamang sa politika, mas may Judas pa. Mga kapatid, isa lang si Judas. Ugaling Judas lang. Ay nako, mga kapatid. Tanong, anong salaan ang dinaraanan mo ngayon? Anong problema? Pamilya? Pera? Pera ba? Di po ba? Diyan tayo madalas nasusubok sa pera. Kasi kailangan natin ng pera. Sino dito kailangan ng pera? Mga kapatid, taas ang kamay. Pare-pareho tayong walang pera. Palakpak. Kahit walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng naka Jesus. Laging may galak sa tuwina. Talaga? Talaga lang? Talaga naman eh. Minsan, yung bang may gusto kang bilhin, pero wala kang maipambibili. Di po ba? Halimbawa, nasa mall, kasama ko yung mga apo. Tapos gusto ng apo. Hindi kaya eh. Wag yan. Minsan may dumating yung pagkakataon, naglilipat-lipat kami ng kakainan. Pag nakita, titingnan. Ay, hindi masarap. Pero totoo, hindi kaya. Hindi masarap sa budget. Hindi kaya. Di po ba? Hindi masarap. Hindi kasi kaya. Minsan sa pera. Pinahintulot ng Panginoon na minsan dumating yung panahon na pagdukot natin, wala. Anak, mananatili ka pa rin bang maglilingkod? Anak pa rin ba kita? Mananampalataya ka pa rin ba kahit walang mahugot sa bulsa mo? Hello? Di po ba? Mananatili ka pa rin ba kahit na wala kang maipambabayad? Na nalalagay ka sa kahihiyan. Panginoon, sinabi mo, hindi mo kami lalagay sa kahihiyan.
Bakit ganito? Naputulan po kami di po ba, ng kuryente. Bawal bumanggit ng pangalan, baka ma-demanda tayo. Di po ba? Naputulan kami ng kuryente. Minsan dumaraan sa ganyan. Pera ba, mga kapatid? Pera po ba? Minsan, kadalasan, pinahintulot ng Panginoon na pagdukot natin sa ating mga bulsa, walang pera. Tama? Ano ang salaan mo ngayon? Ito pa mabigat, kalusugan. Di baling walang pera eh. Pero pagdating sa kalusugan, napakahirap niyan. May sakit, ang dami mga pera. Kaya lang wala. Anong silbi ng dami ng pera kung may sakit? Minsan pinahintulot ng Diyos na ang mananampalataya dumaan sa kasakitan. Mananatili ka pa rin ba? Ang hirap ng may sakit, mga kapatid. Mas madali yung wala kang pera. Amen? Basta malusog. Paano kung kapatid, lahat yan, pinagdaanan ni Job. Tinanggal ang pera, tinanggal ang kayamanan, tinanggal ang kalusugan. Lahat yan. Pero tingnan ninyo, nanatili sa Diyos. Sambahin si Yahweh. Sambahin si Yahweh. Dumating ako sa mundong ito ng hubad din akong babalik. Kita nyo, lumabas sa bibig ni Job? Di po ba? Kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon? Anong salaan? Problema sa pamilya, pera, kalusugan? Mga kapatid, dito sinusubok ang pananampalataya natin. Kapatid, sabi ko nga, mas mahalaga sa Diyos ang pananampalataya. Kaya tayo pinadadaan sa apoy. Kaya tayo pinadadaan sa mga pagsubok upang maging matatag ang ating mga pananampalataya. Mga kapatid, kailan ba nasusubok ang pananampalataya kung matatag? Doon sa panahong walang suliranin? Doon sa panahong walang bagyo ng buhay? Di po ba? Ang isang puno nasusubok kung tunay siyang matatag kapag hinahampas siya ng napakalakas na hangin. Super bagyo. Sa akin nakakita ng puno na nagbuwalan lahat ng mga katabi niya. Tapos siya nanatiling nakatindig. Lagas-lagas ang kanyang mga dahon. Nakalbo ang lahat ng kanyang mga dahon. Pero nakatindig yung puno. Mga kapatid, dumaan yon sa napakatindi na hangin, pagsubok ng bagyo. Mga kapatid, ganun din sa buhay natin. Pinararaan tayo sa bagyo ng buhay, mga suliranin. Oo, maaring sugatan, tulad ng isang punong dumaan sa super typhoon. Maaring tila na wala ang ganda, tila sugatan, walang mga dahon na makikita, walang bungang makikita, kundi mga sanga, pero nanatiling nakatindig. Ang mahalaga doon, buhay. Nakatindig, mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, pinararaan tayo ng Panginoon dyan upang makita ng Diyos, totoo ba na kapag dating ng mga pagsubok, mananatili ang kanyang pananampalataya na nakatindig. Kapatid, mananatili lang nakatindig ang ating mga pananampalataya kung ang ating buhay nakatindig saan? Sa ibabaw ng bato, walang iba kundi si Kristo. Pundasyon mo nakatindig kay Kristo, mga kapatid. Amen? Yan, pinahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok. Ngayon, kung tayo'y nasa pagsubok, ito yung pinakamaganda, mga kapatid. Di po ba, kapag tayo nasa pagsubok, walang pera, kalusugan wala, may sakit tayo, anong pakiramdam natin? Nag-iisa. Tama? Lumapit ka sa kamag-anak mo, wala siyang maipahiram sa'yo. Kasi kailangan din niya. Anong nararamdaman natin? Kawawa naman ako. Nag-iisa. Pag mayroon kang karamdaman, anong pakiramdam ng isang taong nakahiga? Bagamat may nag-aasikaso, ngunit nakahiga. Anong pakiramdam? Kawawa naman ako. Nag-iisa ako.
Di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng self-pity. Naawa tayo sa sarili natin. Di po ba? Pero alam ninyo mga kapatid, ang maganda sa panahon ng pagsubok, ito yung maganda may nananalangin sa atin. Hallelujah! May nananalangin sa atin. Sabi ni Jesus, pinanalangin na kita. Sinabi kay Peter. Ano ang sinabi ng verse 32? Subalit, idinalangin na kita. Kita niyo na, yung una, plural. Ito, singular. Pinanalangin na kita, Pedro. Bakit ganun? Siya lang ang pinanalangin. Kasi iba, nagtakbuhan palayo. Si Peter, sinundan naman talaga niya ang Panginoon Kung saan naroon ng Panginoon, sinundan niya. Malayo nga lang. Nang makilala, tinatwa ang Panginoon. Alam ng Diyos Alam ni Kristo. Sino dumalo ng Bible study? Di ba si Jesus all-knowing? Alam niya. Kaya sinabi niya kay Peter, sa gabing ito, 3 beses. 3 beses. Mga kapatid, 3 beses. Amen? Over my dead body ba? Anong nangyari? Hindi. Sasama kami hanggang kamatayan, Panginoon. Pero hindi ganun ang nangyari. Tinatwa. Pero maganda, alam na nga ni Jesus nababagsak, bubuwal si Peter at ang mga alagad. Pero sabi niya, pinanalangin na kita. Idinalangin kita upang huwag kang manghina sa iyong pananampalataya. Di ba ang ganda nun? Bagamat mayroong suliranin, bagamat dadaan sa pagsubok, mayroong isang Diyos na nananalangin. Biruin niyo yun, ang nananalangin sa atin, Diyos, si Jesus. Mga kapatid, nananalangin. Ito ang pinakamagandang verse sa buong passage na ating binasa. Sinabi niya, hindi sinabi ng Panginoon kay Pedro na hindi kita hahayaan na subukin. Pansinin niyo yun Hindi sinabi ng Panginoon kay Peter na hindi kita hahayaang subukin. Di ba pwede naman sabihin, Peter, hinihiling ni Satanas na subukin ka. Pero hindi ko hahayaan na subukin ka. Hinayaan. Hinayaan. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon? Nanalangin ako. Hinihiling ni Satanas, ngunit pinanalangin na kita. Nanalangin ako para sa iyo na huwag mawala ang iyong pananampalataya. Diba? Ang buti ng Panginoon. Nag-pray. Pinanalangin niya si Peter. Dadaan ka sa pagsubok Itatatwa mo ako ng 3 beses sa araw na ito, sa gabing ito Pero huwag ka mag-alala. Ipinanalangin na kita upang hindi mawala ang faith mo. Amen? Ano ang mensaheng dala niyan? Si Jesus ang ating tagapamagitan. Tandaan niyo mga kapatid Si Jesus ang ating tagapamagitan. Roma 8:34b. Si Kristo nasa sa kanan, sabi, si Kristo na nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Asan daw si Jesus ngayon? Nasa kanan ng Diyos. Anong ginagawa niya? Nagpe-pray, namamagitan. Kapag tayo dumadaan sa mga suliranin, sa pagsubok, may isang Kristo na nasa kanan ng Ama na nananalangin para sa iyo. Hallelujah! Kaya kaya pag pwede natin kantahin, kahit walang pera, di ba't laging masaya? Kasi alam natin, mayroong Kristo na nanalangin sa atin. Amen? Alam mo, sigurado ka, kasi sinabi. Patalastas muna, kukunin ko atensyon ni Belia. Belia, bumaba ka. Bumaba ang apo mo, hindi mo alam. Nag-iisa siya doon, kunin mo. Uy, hindi ka magpapakan. May tao pala doon. Sorry. Sige, upo ka na dyan. Meron nga pala, nalimot ko, meron pala. Yun. Si Jesus ang ating tagapamagitan.
Di ba ang sarap isipin nun, nasa kanan ng Diyos, si Jesus. At sa panahon na suliranin, sa panahon na tayo ay dumaraan sa pagsubok, ibinubulong tayo ni Kristo sa Ama. Amen? Alam niyo ba, personal pa yon? Si Peter, personal. Ama, huwag lubusang mawala ang pananampalataya, Amen? Ama, kapatid, kapag tayo, tandaan ninyo, kapag anuman suliranin, meron tayo ngayon. Sabi ko kanina, anong salaan ang pinagdaraanan mo ngayon? Tandaan mo, may isang Kristo na dumadalangin para sa iyo. Amen? Wow! Praise God! Di po ba? Bukod sa mga mananampalataya na nanalangin, tayong tao pwedeng, di ba? Kapag mayroong prayer request, talagay natin, ano ngayon? Praying, pero hindi naman tayo nagpe-pray. Sino dito nakatanggap dun sa messenger niya ng paki-pray naman ako. Tapos ilalagay nyo praying, pero hindi ka nag-pray. Di ba? Maglalagay ko yun ng emoji na nakaganon. Pero hindi ka nag-pray. Ako nyo? Di po ba? Praying. Praying. Kailan ka nag-pray? Praying? Hindi ko naman nila lahat. Alam nyo, para hindi nyo makalimutan, kapag ako, halimbawa, nagsabi sa inyo, paki-pray naman ako, brother. Paki-pray naman ako, Ate Candy. Alam nyo, gawin nyo. Alam nyo, ginagawa ko, speakerphone. Voice message. Voice message. Panginoon, dinadalangin ko siya sa iyo. Sino dito nakatanggap ng voice message ko? Mga nananalangin. Isa-isa yan. Ako nyo, nagpe-pray ako. Di po ba? Yan, mga kapatid. Ako, pag sinabihan nyo ng, Pastor, paki-pray naman. Paano kung nagmamaneho ko? Agad di ko kayo mapagpe-pray. Pero si Jesus, agad-agad magpe-pray. Dinadalangin ka sa Ama. Di po ba? May suliranin. Andun si Jesus. Namamagitan sa tao at sa Ama. Nananalangin. Kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon? Anong pagsubok mo ngayon? Sabi ko nga, si Kristo namamagitan. Hindi nananalangin si Jesus na alisin ang pagsubok, mga kapatid. No, kay Peter, hindi nanalangin na alisin ang pagsubok, kundi manatili ang pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na alisin mo yung pagsubok. Ang sinabi, manatili ang pananampalataya. Bagamat dumadaan sa pagsubok, manatili ang pananampalataya. Napansin niyo yun? Mas mahalaga kasi kay Jesus yung pananampalataya. Hindi nanalangin, sabi ko nga, naalisin ang pagsubok, kundi manatili ang pananampalataya. Ipinakikita mas mahalaga sa Panginoon ang pananampalataya natin kaysa kaginhawahan natin. Amen? Mas mahalaga kay Jesus yung pananampalataya natin, yung faith natin, kaysa yung kaginhawahan. Ang panalangin ng Panginoong Yesus, mga kapatid, tandaan natin, hindi nabibigo. Kapag kung siya'y namamagitan at pinananalangin tayo dun sa panahon na tayo may pagsubok, tandaan natin, ang panalangin ng Panginoon hindi nabibigo. Napaka-effective nun. Amen? Una, siya na nga rin Ano man sabi? Christ is the answer. Siya pa lang sa kanya pa lang Sa kanya na ang tugon Amen? Tingnan ninyo, ang daming benepisyo kapag kilala mo si Jesus. Una, sa kanya pa lang, may katugunan na. Christ is the answer to all my longing. Lahat ng pangangailangan natin, sino daw ang sagot? Christ is the answer. Pero mo, sagot na siya, tapos idudulog ka pa sa Ama. Huwag mawala ang pananampalataya. Huwag mawala ang pananampalataya doon sa mga mabibigat na suliranin. Bukod kay Kristo na Christ is the answer, dinudulog pa tayo sa Ama. Huwag mawawala ang pananampalataya, Panginoon. Huwag mawawala ang pananampalataya.
Amen? Dinudulog tayo. Sabi ko nga, hindi nabibigo. Bakit? Bakit hindi tuluyang bumagsak si Pedro? Yon. Bakit hindi tuluyang bumagsak si Pedro sa pagkakasala? Ang sagot, kasi nananalangin si Jesus. Amen? Kasi nanalangin si Jesus para kay Pedro. Pansinin niyo, yung sinabi ko kanina, pinanalangin kita. Si Pedro mismo, yung una, hinihiling ni Satanas na kayo, lahat ay subukin. Pero tignan mo, sinabi ni Jesus, pinanalangin kita. Kasi bakit? Kasi kay Pedro ihahabilin. Kapag natapos na ang pagsubok, kapag malakas ka na, ang sabi ng Panginoon, patatagin mo ang iyong mga kapatid. May mission ka na, Pedro. Kaya si Peter, pinananalangin ng Panginoong Yesus. Idinadalangin na huwag mabuwal ng gusto ang pananampalataya, huwag mawawala. Kasi bakit? Sa kanya iiwan siya magiging pastor. Nakuha niyo po? Siya ang magiging pastor. Ikaw na. Kaya ang sabi, idinalangin kita. Mga kapatid, dinalangin kita. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, kung nararamdaman mo, nababagsak ka na, alalahanin mo din na mayroong nasa langit na kasalukuyang nananalangin para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. May dumadalangin para sa iyo. Amen? Isang kala natin, nag-iisa lang tayo sa laban natin. Ay, ako lang to. Hindi. Mayroong nasa langit na nananalangin para sa iyo, kaya't hindi ka nag-iisa. Amen? Ano ang laban mo ngayon, kapatid? Ano ang laban mo? Ano ang laban mo sa buhay? Hindi ka nag-iisa. Amen? Pangatlo at panghuli. Ayoko nang sundan kung ano pa yung maririnig. Pangatlo ang panghuli, ang misyon ni Pedro. Patatagin mo ang iyong mga kapatid. Yun yung sinabi ko kanina eh. Yun yung misyon kasi ni Pedro. Kaya sabi, pinanalangin kita. Kasi may misyon si Pedro. Patatagin mo ang iyong mga kapatid. Pansinin, hindi sinabi ni Jesus, kapag hindi bumagsak, no? Sabi, kapag hindi ka bumagsak, ang sinabi niya ay kapag nagbalik ka na. Alam kasi ni Jesus na babagsak. Pero alam rin ni Jesus kapag nagbalik ka na. Kasi nga nanalangin na siya. Pinanalangin na siya ni Jesus na huwag mawala. Bagamat babagsak, bagamat bubuwal, pero pinanalangin na kita na huwag mawala ang pananampalataya mo. Amen? Kaya ang sabi, hindi niya sinabing kapag bumagsak ka, kundi ang sinabi niya, kapag nagbalik ka na. Bumagsak, pero bumalik. Bakit? Kasi may nananalangin. Ano ang mensaheng dala? Alam ng Panginoon, nababagsak si Pedro, sabi ko nga, pero hindi yan ang katapusan ng kwento ng buhay ni Pedro. Ang pagbagsak, mga kapatid, ay hindi disqualification. Tandaan natin yan. Ang pagbagsak ay hindi disqualification. Disqualified ka na. Buwal ka, wala ka na, out ka na. Disqualified ka na, hindi ka na pwede, hindi ka na karapat-dapat. Tandaan natin mga kapatid, ang pagbagsak ay hindi disqualification, kundi ito'y preparation. Amen? Yung pagbagsak, preparation ng Diyos sa iyo kasi gagamitin ka niya. Si Peter, yung pagbagsak niya, hindi siya na-disqualified. Hindi ka nakarapat dapat dahil tinatwa mo ko, hindi ka na pwedeng maging pastor. Yon ay preparation dahil siya ay magiging pastor ng early church. Amen. Preparation. Bakit kailangan maranasan ni Pedro ang pagbagsak?
bago niya patatagin ang iba. Ito yung una. Ang gandang tanong nun, iba, bakit kailangan maranasan ni Pedro ang pagbagsak bago niya patatagin ang iba? Una, mga kapatid, para matuto siyang maging mahabagin, hindi mapangusga. Kasi siya man din, naranasan niyang maging buwal. Minsan kasi kapag hindi tayo nakaranas ng pagbuwal, ang yabang-yabang natin. Self-righteous. Pero kapag naranasan mo ang isang pagkakasalang buwal ka, nawawala ang pagiging self-righteous. Dun sa panahon na nakita mo bagamat buwal ka, inihaong ka ng Panginoon. Hindi yan anak, hindi yan disqualification. Preparation yan. Para yung pangit na naganap, maging patotoo mo. Noon kapag pinapatotoo ko yung buhay ko, parang naiinis si Belia. Siyempre, naiinis siya. Sabi niya, naiinis ako. Kaya lang kakakwento mo, hindi na ako naiinis. Kasi bakit? Kasi naganap sa buhay ko, hindi disqualification. Tingnan nyo ang tao na disqualified ako. Alam nyo ba na ako, parang si John Wick. Alam nyo yun kay John Wick? Excommunicado. Excommunicado yan. Kapatid, na excommunicado ako sa simbahan. Excommunicado. Hindi ka pwede dito. Bakit? Naging bagsak eh. Naging kahihiyan. Bagamat leader na nun. Ang yabang-yabang ko. Nagagalit ako sa mga babaero. Pag nakatayo ako sa pulpito, bagamat hindi ako pastor pa noon, pero napapagkatiwalaan na akong tumayo sa pulpito, binibira ko yung mga babaero. Mga babaero, pupunta kayo sa apoy ng impyerno. Kaya magsisi na kayo! Yabang-yabang ko. Isang araw nakita ko sarili ko, babaero. Wow! Yung kinaiinisan ko at binibira ko, yun na ako. Bagsak na ako. Buti na lang kay Lord, hindi disqualified. Doon sa simbahan, excommunicado. Oh! Diba? Disqualified ka. Masama kang patotoo. Hindi ka tapat na Kristiyano. Hindi ka karapat-dapat dito. Sarado ang simbahan sa iyo dito. Tataasan pa ang presyo para hindi ka makapasok. Katulad ni John Wick. Joke lang yun. Walang presyo ang ulo ko. Ibig sabihin, excommunicado. Sa tao, excommunicado tayo. Disqualified. Marami kasing tao, self-righteous. Amen? No amen. Ang galing nating magsalita kasi hindi mo pa naranasan. Si Peter, pinaranas sa kanya para maunawaan niya na ang tao bumabagsak. Na ang tao nagkakasala. Ngayon, dahil ikaw ang magiging pastor, eto na ang mission mo. Ikaw ang magiging pastor, aalagaan mo sila, palakasin mo sila, hindi ka magdi-disqualified. Titingnan mo lagi kapag may bumagsak, ito'y preparasyon ng Diyos sa kanila para higit silang pagpalain, maggamit ng Panginoon. Yan ang Diyos. Preparation. Yung ating mga pagbagsak, mga kapatid, piniprepare tayo ni Lord, pinatatataglan tayo ng Panginoon upang yung pangit na nakaraan magiging magandang patotoo. Sino dito may pangit na nakaraan? Pero ngayon yung pangit na nakaraan, isa ng magandang patotoo. Pagpapakita na mayroong second chance, third chance, fourth chance kay Lord. Amen? Sa tao, second chance. Pangatlo, sobra ka na. Pero kay Lord, kapatid,
Laging may chance. Hanggat may buhay, may chance, mga kapatid. Balik lang. Preparation. Pero wag mong abusuhin yung grace ni Lord. Yan, lagi ko sinasabi, wag natin naabusuhin yung grace ni Lord. Kaya doon sa ating doktrina, nandoon yung pagpapakabanal. Amen? So yun. Yung pagbagsak ni Pedro, yun po ay hindi disqualification, ito ay preparation. Una, para matuto siyang maging mahabagin, hindi mapanghusga. Ano daw? Mahabagin at hindi mapanghusga. Maunawaan niya na ang tao ay nagkakasala. Hindi siya manghuhusga agad. Ang dami-dami, mapanghusga agad. Correct? Kapatid, tigilan na natin ang panghusga. Huwag po tayong manghusga. Mahabag tayo. Totoo, may taong nagkakasala. Pero hindi nating trabaho ang manghusga. Kaya nga ang sabi ng Bible, pumunta ka sa salamin, tignan mo ang sarili mo. Baka naman mamya, ikaw na nagsasabing may muta ang kapwa mo, mas malaki pala ang muta sa mata mo. Amen? Dito, para maranasan ni Pedro, para maunawaan niya ang tao, kailangan naranasan niya ang pagbagsak. Wala siyang maipagmamalaki. Amen? So, yun ang una. Pangalawa, para makita niya na ang tagumpay ay biyaya. Ang tagumpay ay biyaya, hindi ang lakas niya. Ano yung una? Over my dead body. Di po ba? Nanaga. Tinaga niya Talagang papatay Papatayin ko sila kung sino uli. Nanaga. Tinaga niya, tagpasantenga. Nung nataga niya, nung umuli sa Panginoon, tinaga ni Peter. Pero tingnan ninyo, no? Pinakita yon, pinahintulot ng Panginoon na siya'y dumaan sa pagsubok para makita niya na ang tagumpay hindi sa tangan-tangan niyang lakas, kundi ang tagumpay ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kapatid, kaya tayo nakatatayo, kaya tayo nandiyan, nakabalik sa Panginoon, biyaya lang ng Diyos. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon dahil tayo mga makasalanan. No? Pero lahat yan, mga kapatid, tignan natin na yan ay biyaya lang ng Panginoon. Ay, ang galing-galing ko! Nakabalik ako sa Panginoon! Kapatid, hindi ikaw ang magaling. Ang Panginoon ang magaling. Hindi tayo. Hindi natin kayang bumalik sa Panginoon sa sarili natin lakas. Dahil mas malakas ang hatak ng mundo. Tandaan natin yan, mas matindi ang hatak ng mundo. Hindi natin kayang bumalik sa Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon. Nananalangin ng Diyos. Magmawala ang pananampalataya. Amen? Yon. Kaya pinahintulot. Panghuli. Para kapag nakita niya na bagsak ang iba, maiisip niya, nagkaganyan din ako, pero ibinalik ako ni Jesus. Di po ba? Para kapag nakita siya ng bagsak, nagkanulo, nagtatwa na hindi siya mananampalataya, nagkaganyan din ako. Yan din ang buhay ko noon. Kapatid, di ba yan? Kaya natin nauunawaan ng tao, kasi yun yung salita, ganyan din ako noon. Yan na yan noon. Amen? Kaya nauunawaan natin ang tao. Kasi nangyari sa buhay natin. Kapatid, kung hindi pinahintulot ng Panginoon na maranasan ko ang pagbagsak, tatayo uli ako dito at magsasalita ako, mga babaero, pupunta kayo sa impyerno. O mas maganda, dahil naranasan mo ang pagbagsak, kay Jesus may pag-asa. Ang taong masama, pag nakilala si Jesus, nababago ang buhay. Di ba lagi niyong naririnig sa akin yan?
Kasi yan ang tunay. Kapag nakilala na si Jesus, nababago ang buhay. Hindi tayo nagiging self-righteous. Maraming Kristiyano ngayon, napaka-self-righteous. Ang tingin sa kapwa niya na nagkakasala, wala ng pag-asa, disqualified ka na, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. Sinong may sabi sa iyo? Diyos ka ba? Para magsabi sa kapwa mo na hindi ka nagagamitin ng Panginoon? Kapatid, ang lahat ng ginamit ng Panginoon sa Biblia, lahat sila mga nabagsak ang buhay. Si David nagkasala kay Bathsheba, kay Urias, murderer, adulterer. Pero ano ang sabi? Siya po ay nasa puso ng Panginoon. Ako nyo, tingnan ninyo, malapit sa puso ng Panginoon. Bakit? Kasi si David laging nagpapakumbaba. Mga kapatid, lahat. Si Abraham sinungaling. Saan mapupunta ang sinungaling? Ano sabi ng Bible? Go to hell. Di ba ba? Si Abraham sinungaling. Si Jacob sinungaling, mandaraya. Kita nyo, mga ginamit. Si Moises, may kahinaan? Oo. May kahinaan. Nakapatay rin si Moises. Nakita nyo? Lahat ng mga tao, mga ginamit ng Panginoon, puro sila may kahinaan. Si Elias, pagkatapos niyang pagpapatayin ng mga propeta ni Baal, ilan yung pinagpapatay niya? Nagtagumpay siya. Pero dahil nakarinig niya ang boses ni Jezabel, papatayin kita. Babae ha? Si Reyna Jezabel, papatayin kita. Ilan ba yung pinatay niya mga propeta ni Baal? Ang dami nun. Pero tingnan ninyo, natakot siya. Nagtago si Elias. Mga kapatid, yan ang mananampalataya. Yan ang tao, nabubuhal. Kaya lang, tingnan ninyo, sabi ko nga, pinahintulot maging, bagsak, pero ginamit ng Panginoon. Amen? Ganon din tayo. Bumagsak tayo, pero ginagamit tayo ng Panginoon. Ano ang mga naging pagbagsak nyo, mga kapatid? Saan kayo bumagsak? Gamitin yung patotoo. Yan ang pinakamagandang patotoo. Minsan lahat ng verse, alam natin, no? Basa! Basa! Hindi. Alam mo nga ang verse, hindi mo naman, ikayang ipamuhay. Alam nyo ba ang pinakamagandang patotoo sa tao? Yung buhay nating binago. Mga buhay nating dating sira na ngayon ay binuo ng Panginoon. Yan ang mga gandang patotoo sa harapan ng tao, mga kapatid. Nauunawaan natin kasi ang tao, nagkaganyan din ako. Kaya mga kapatid, kapag meron tayong kapatid na nagkasala o buwal, lagi nating isipin, nagkaganyan din ako. Anong gagawin mo kung nagkaganyan din tayo? Huwag tayong self-righteous. Amen? Ipanalangin din natin sila sa Panginoon. Amen? Kapatid, ang pinakamalakas nating patotoo, sabi ko nga, ay hindi yung hindi ako nagkasala. Meron bang hindi nagkasala? Minsan, kaya akala natin, parang para maging patotoo tayo, kailangan hindi tayo nagkasala. Hindi pwedeng ganun. Lahat ng tao nagkakasala. Kaya't hindi pagandang patotoo na hindi ka nagkasala. Ako, hindi ako nagkasala. Ang dami ngayon, hindi daw nagkasala. Doon pala, pasinungaling na eh. Lahat tayo nagkasala. Amen? Lahat tayo nakaranas kumupit sa bulsa ng ating mga nanay at tatay. Di po ba? Taas ang kamay na nangupit. Di ba? Nangupit. Lahat tayo nangupit. Lahat tayo nagsinungaling. Kaya huwag tayong self-righteous. Kaya hindi, ulitin ko, kapatid, ang pinakamaganda at malakas nating patotoo ay hindi yung hindi tayo nagkasala, kundi yung salitang, oo, nagkasala ako, pero ibinangon ako ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sino dito nagkasala? Pero binangon tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen! Hallelujah! Conclusion. Wow! Yes! Pastor, kung di mo lang alam na kada linggo,
Talagang dumadaan ako sa pagsubok kung paano kung pagdadaanan na hindi pumikit ang aking mga mata. Kapatid, conclusion, ang pagsubok ay totoo. Hindi tayo exempted. Laging andyan yan para tayo, patatagin. At tandaan, kung bumuwal man tayo sa pagsubok, hindi yan ang katapusan. Laging andyan si Jesus para tayo ibalik. Amen? Mahal tayo ni Jesus. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you. We glorify your name, O God. For you are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil bagamat mayroon kami mga pagsubok, pero andyan ka sa kanan ng Ama, dumadalangin para sa amin. Upang hindi mawala ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsubok na kaya kami nagtatagumpay, Panginoon, hindi sa aming lakas, kundi dahil sa biyaya mo lamang, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kaya kami nagtatagumpay, Panginoon. O Diyos, kung mayroon man nasa gitna kami ng pagsubok o ng pagbagsak, hindi ito nangangahulugan disqualified na kami, Panginoon. Hindi mo na kami kayang gamitin. Kundi, Panginoon, ito po'y preparasyon. Preparasyon para kami, Panginoon, gamitin mo, Panginoon. Hallelujah. Iba ka. Iba ka, O Diyos. Iba ka, Panginoon. Napakabuti mo. Lahat ito pinahintulot mo upang hindi kami maging hambog, maging mapagmalaki. At tignan na higit kami kaysa iba. Na mas banal kami kaysa sa iba. Salamat, pinararanas mo kami, Panginoon, ng pagbuwal para hindi kami magmalaki sa aming mga sarili na hindi kami nagkakasala. Natignan namin ang tao na marumi, kundi makita namin ang tao na nagkakasala na kami man din nagkaganyan din. Ngunit mayroong Panginoong Jesucristo na nagbabago ng buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Panginoon, dumadalangin kami sa inyo, Panginoon, para sa may mga karamdaman. Sister Bernadette Sanchez, pagalingin mo siya sa kanyang sakit, Panginoon. Cancer, Panginoon. Lord, kagalingan ng makamit niya, Panginoon. Dumadaan siya sa pagsubok ngayon, Panginoon. Doon sa panahong ito, Panginoon, patatagin mo ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Magpakilala ka sa kanya ng lubos, Panginoon, na hindi mabuwal ang kanyang pananampalataya, kundi lalo siyang kumapit sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na may magagawa. Kaya mo siyang pagalingin, Panginoon. Kayang-kaya mo siyang pagalingin. Lord, salamat po. Salamat po, alam namin, pagagalingin mo siya, Panginoon. Pagagalingin mo siya. Spiritual, physical, Panginoon, pagagalingin mo siya, O Diyos. Salamat po. At kung mayroon kami mga pamilya, Panginoon, na may suliranin, nasa problema, nasa kasalanan, aming silang patuloy na inilalapit sa iyo, Panginoon. Lord, hindi ka patapos sa buhay nila. Tulad namin, Panginoon, hindi ka patapos sa buhay namin, Panginoon. Binabago mo pa kami, binabago mo pa ang bawat isa sa amin. Binabago mo ang buo naming pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, doon sa panahon na dumaraan kami sa kagipitan. At doon sa panahon na yon, Panginoon, O Diyos, nandun bigla, dumarating ang tulong mo't biyaya. Hindi ka nagkulang. Sapat ang biyaya mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin na matatag, matibay ang aming mga pananampalataya dahil nakatindig ang aming pundasyon sa ibabaw ng bato. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesucristo,
nakatindig ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.